Aba Yahawa, aming alahayam. Sa hapong ito, narito ang iyong bayan. Nakapatira pa kami sa iyong harapan. Sinasamba namin ang iyong banal at dakilang pangalan. Tunghayan mo po ang iyong bayan. Narito kami sa appointed Feast of New Moon bilang pagsunod sa iyong mga kautusan. Halalwaya alahayam. Yada. Baka walang signal si Kahan Mark. Sige, mag-opening prayer na lang ako. Sige. Dakilang abayahawa na makapangyarihan sa lahat. Ang alahayam na may gawa ng langit at lupa. Ang alahayam ng aming mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Muli po, Aba, kami po ay nagpapatira pa sa iyong banal na harapan. At humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga nagawa naming pagkakasala sa inyo. Patuloy niyo po kaming linisin, Aba, upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Maraming salamat po, Aba, sa lahat ng pagpapala at sa araw na ito na inyong pinagkaloob sa amin upang kami po ay magkatipon-tipon para po aming sundin ang iyong kautusan, ang appointed days of Feast of New Moon, Aba. Salamat po muli, Aba, sa kalakasan at patuloy niyo po kaming ginagabayan upang kami ay patuloy na maging matibay dito po sa makalangit na kaharian. Aba, sa pagpapatuloy po ng aming gawain sa araw na ito, para ikaw ay purihin at sambahin, hinihiling po namin sa inyo, Aba, na kayo po ang manguna sa aming banal na gawain sa araw na ito. Pinupuri, sinasamba, at nilululhati po namin ang iyong banal na pangalan, Aba. Maraming salamat po, Aba. Ang lahat ng panalangin at kahiling na ito ay aming pong dinudulog sa tanging pangalan ng aming Haring Yahawashai. Halalwaya alahiyam, Yada. Yada. Okay. Okay. First commandment, you must not have idols as alahayam before me. Sa Tagalog, hindi kayo dapat magkaroon ng ibang idolo bilang alahayam sa harap ko. Tugon, gagawin namin ang lahat na na sinabi ni Aba Yahawa, kami ay tatalima. Second commandment, you must not make for yourself idols in the form of anything in heaven, above, or on the earth beneath, or in the waters below. Tagalog, hindi kayo dapat gumawa para sa inyong sarili ng mga idolo na inanyuan ng anumang bagay na nasa kalangitan o nasa kalupaan o nasa ilalim ng katubigan. Tugon, Gagawin namin ang lahat sinabi ni Aba Yahawa, kami ay tatalima. Third commandment, you must not bow down to them nor worship them, for I, Yahweh, your alahayam, I am a jealous alahayam, punishing the children for the sin of the parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to 1,000 generations of those who love me and obey my commandments, Torah and covenants. Tagalog, hindi ninyo dapat yukuran sila ni sambahin sapagkat ako, si Yahweh, ang inyong alahayam, ay mapanibuguin na nagpaparusa sa mga anak dahil kasalanan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi na mga napupuot sa akin. Ngunit nagpapakita ng pagmamahal sa libong salinlahi na mga umuibig sa akin at tumatalima sa aking mga kautusan. Ang Torah and Covenant. Tugon, Gagawin namin ang lahat sinabi ni Aba Yahawa, Yahawa, kami ay tatalima.
Fourth commandment, you must not misuse the name of Yahweh, your Alahayam, for Yahweh will not hold anyone guiltless who misuses His name. Tagalog, hindi nyo dapat gagamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh na inyong Alahayam, sapagkat hindi ipapawalang sala ni Yahweh ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Tugon, Gagawin namin ang lahat. Sinabi niya ba Yahweh, kami ay kami tatalima. tatalima. Fifth commandment, remember to keep the seventh day holy, for it is a Sabbath to Yahweh your Alahayam. For in 6 days Yahweh made the earth, the skies, the sea, and all that is in them. But He ceased from work on the seventh day and made it holy. Tagalog, tandaan na ipangilin ang ikapitong araw dahil ito ay araw ng pamamahinga kay Yahweh ninyong Alahayam. Sapagkat sa loob ng 6 na araw, ginawa ni Yahweh ang daigdig, ang kalangitan, ang dagat, at ang lahat ng narito. Ngunit huminto siya sa paggawa sa ikapitong araw at ginawa niya itong banal. Tugon, Namin ang lahat na sinabi ni Aba Yahweh, kami ay tatalima. Sixth commandment, 6 days has been given to you for all your work, but the seventh day, Sabbath, must be kept holy for Yahweh. On it, you and your household, your servants, foreigners residing in your towns, and even your animals must cease from any worldly concern and leisures. Sa Tagalog, 6 na araw ang ibinigay sa inyo para sa lahat ng inyong gawain, ngunit ang ikapitong araw ng Sabat ay dapat panatilihing banal para kay Yahweh. Sa araw na ito, kayo at ang inyong sambahayan, ang inyong mga lingkod, ang mga dayuhang naninirahan sa inyong mga bayan, at maging ang inyong mga hayop ay dapat tumigil sa anumang makamundong alalahanin at pagdilibang. Tugon, Gagawin namin ang lahat na sinabi ni Aba Yahweh, kami ay tatalima. Seventh commandment, honor your father and your mother, so that you may live long in the land Yahweh, your Alahayam, is giving you. Sa Tagalog, igalang ninyo ang inyong ama at ina upang mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Alahayam. Tugon, Gagawin namin ang lahat na sinabi ni Aba Yahweh, kami ay tatalima. Eighth commandment, you must not murder. Tagalog, hindi kayo dapat papatay. Tugon, Gagawin namin ang lahat na sinabi ni Aba Yahweh, kami ay tatalima. Ninth commandment, you must not commit adultery. Sa Tagalog, hindi kayo dapat mangangalunya. Tugon, Gagawin namin ang lahat ng sinabi ni Aba Yahweh, kami ay tatalima. Tenth commandment, you must not steal. Sa Tagalog, hindi kayo dapat magnanakaw. Tugon, Gagawin namin ang lahat ng sinabi ni Aba Yahweh, kami ay tatalima. 11th commandment, you must not give false testimony. Sa Tagalog, hindi kayo dapat magbigay ng maling patotoo. Tugon, Gagawin namin ang lahat ni Yahweh, kami ay tatalima. Kami ay tatalima. 12th commandment, you must not covet anybody's good fortune, spouse, servants, property, possessions, or anything else that belongs to them. Tagalog, hindi nyo dapat pag-imbutan ang magandang kapalaran ng sinuman,
asawa, mga alipin, ari-arian, pag-aari o anumang bagay na kanila. Tugon? Gagawin namin ang lahat ng sinabi ni Aba Yahawa, kami ay tatalima. 13th commandment, do not make any idols that you may serve or worship along with me. Tagalog, huwag kayong gumawa ng anumang mga idolo na maaari ninyong paglingkuran o sambahin kasabay ko. Tugon? Gagawin namin ang lahat ng sinabi ni Aba Yahawa, kami ay tatalima. 14th commandment, make an altar of earth for me and sacrifice on it your burnt offerings and fellowship offerings, your sheep, your goat, and your cattle. Wherever I allowed my name to be honored, I will come to you and bless you. Sa Tagalog, gumawa kayo ng halarang lupa para sa akin at ialay dito ang inyong mga handog na susunugin at mga handog para sa pakikisama. Ang inyong mga tupa, inyong kambing, at inyong mga baka kung saan ko pahintulutan ang aking pangalan na parangalan. Paroroon ako sa inyo at pagpapalain kayo. Tugon? Gagawin namin ang sinabi ni Aba Yahawa, kami ay tatalima. 15th commandment, if you make an altar of stones for me, do not build it with dressed stones, for you will defile it if you use a tool on it. And, sa Tagalog, kung gagawa kayo ng halarang bato para sa akin, huwag ninyong itatayo ito gamit ang mga batong tinapyasan dahil madudungisan ninyo ito kung gagamit kayo ng kasangkapan at tugon. Gagawin namin ang lahat ng sinabi ni Yahawa, kami ay tatalima. 16th commandment, do not go up to my altar on steps, or your private parts may be exposed. Tagalog, huwag kayong umakyat sa aking halaran sa pamamagitan ng mga baitang upang hindi malantad ang inyong kahubaran. Tugon? Gagawin namin ang lahat ng sinabi ni Yahawa, kami ay tatalima. Yada, halalwaya alayan. Apin yung Yada.
Union of fraternal peoples, a human race, unique in the world, founded by the sages and prophets, Shemites, blow the shofar and trumpets, be glorious, our divine kingdom, age-old union of fraternal peoples, popular wisdom from our forebears, hail the dawn foretold by our ancestors. From Garden of Eden in Ophir, islands of the seas singing from the east, across the valleys of mountains and forests, to the Sahara deserts of the west, from southern seas to polar lands in the north, protected by Almighty our blessed people, a human race unique in the world. Shemites, blow the shofar and trumpets, be glorious, our divine kingdom, age-old union of fraternal peoples, popular wisdom from our forebears, hail the dawn foretold by our ancestors. Arise, arise, arise and forward march. Go prepare the way, prepare the way. Wake up and blow the shofar and trumpets. God of unity and victory. Be glorious, our divine kingdom. Age-old union of fraternal peoples. Popular wisdom from our forebears. God in unity and victory. God in unity and victory.
The crescent moon finally shows itself at night when it's peaceful and calm. People at the ends of the earth come, bow down and praise the Almighty One. Hear the sounds of the powerful shofar, blown fervently by the priest of land. People of Ophir sing praise thee, are forever faithful and true, Alahayam. People from the islands of the east give thanks and honor to the Holy One. For the new moon came at its destined time. Rejoice and be glad, chosen ones. Wonderful is this eventful time, when people of Abaya Hawa celebrate the first day of Aviv month. Shout for joy, for this glorious day came. Please open the heavens to see your people under your mighty foot, for the burnt offerings on this event, only for you, dear Alahayam. People from the islands of the east give thanks and honor to the Holy One. For the new moon came at its destined time. Rejoice and be glad, chosen ones. Rejoice and And be glad, chosen ones. Yada. Yada. Okay mga kapatid, tayo po ay makinig sa mensahe po ng ating butihing Kanmark. Kanmark, go ahead po. Hello, mapagpalang araw po, mga kapatid. Malinaw po ba ako? Opo. Sakto naman. Happy Feast of New Moon sa inyo dyan, mga mahal kong kapatid. Medyo, tawag dito, medyo mahina lang, hindi ko kasi masyado marinig ha, pero malinaw naman po ako. Opo, malinaw po. Yung mga nasa sumpa lang malinaw, malakas. May marinig kasi ako ngayon po, kami po ay nagagalak ngayong araw na to. Kagabi nga nag-uusap po kami ng ating kahanjun na talagang nakakatuwa ang ating chapter ng Hong Kong sa kabila ng maraming mga pinagdaanan, pero nananatiling matibay po, mga kapatid. Talagang ngayon nakikita namin na talagang masaya, nakakagalak. Alam natin na ang lahat ng ito ay para sa ating alahayam. Talagang nakakagalak po na ngayon, habang pinapakinggan namin kayo kanina, talagang
nakakaano, sa kabila ng mga may pinagdaanan kayo, pero kanina talagang ramdam namin yung pagmamahalan nyo bilang isang magkakapatid dyan. Bagamat malayo po kayo dito sa bayan ng Upir o bansang Upir, pero andyan kayo talagang pinipilit nyo na magpakatatag, magpakatibay. Sabi nga, kayo pa, ang mga taga sa ibang, yung mga kapatiran daw natin na sa ibang bansa, talagang ano po yan eh, kayo po yung, kung may tatanungin talaga na mas madaling guluhin ni Taning, yung pong mga nasa ibang bansa. Kasi sila yung mga ah, nandyan na talagang malayo sa pamilya nila. Sabi nga yung homesick, may mga pinagdadaanan, nagsisilbi kayo sa mga iba't ibang klase ng mga amo na ibang ibang hindi natin kalahi or hindi natin yung ibig sabihin, hindi natin kapwa Pilipino or Operian. Pero may mga point na marami kayong mga talagang pinagdadaanan dyan. Sabi nga yung mga taga ibang bansa talagang ano pa sila, tawag dito yung bagamat na sabi nga nandiyan kayo, naghahanap buhay. Yun nga yung sinabi ko sa inyo noon na ano raw yung salitang para bang yung salitang kailangan natin mamatay para mabuhay yung iba. Yun ang katwiran ng mga OFW eh. Ibig sabihin ng salitang kailangan natin mabuhay at kailangan natin mamatay para mabuhay yung iba. Yan yung tinalikuran ninyo yung buhay ninyo dito kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Minsan yung iba, anak pa, asawa, mga gulang, kapatid, iniwanan nyo dito upang makapaghanap buhay dyan at may maipadala para sa inyong mga mahal sa buhay dito sa Opir. Yan po yung isang pinakamabigat, isang malaking sakripisyo para sa ating mga mahal sa buhay. Pero ang pinakamahalaga po doon, sa kabila po na gano'n, ay sinuko nyo po ang inyong buhay para sa inyong pamilya. Pero ngayon, sinusuko nyo po ang inyong mga sarili para sa ating alahayam. Nandiyan po kayo, hindi naging balakid sa inyong mga buhay po na sa kabila na nung unang pumunta kayo dyan, ang pananaw ninyo is para maghanap buhay, para buhayin ang inyong mga mahal sa buhay dito. Pero ngayon, nandiyan po kayo. Tinawag po kayo ng ating alahayam para makapaglingkod po sa Kanya. Naging second priority nyo na lang po ang inyong mga hanap buhay o mga obligasyon ninyo sa inyong pamilya. Ang naging priority nyo po ang ating alahayam. Kaya nakakagalak po. Talagang sabi nga talagang iba talaga itong mga kapatiran natin sa ibang bansa. Talagang may malinis na pagtawag po sa kanila. Kayo po yung maraming sinuko. Hindi po namin kami nandirito kami. Kaya ang hirap isipin na talagang sa kabila na talagang hindi ko malubos maisip kung paano i-adjust ang sarili. Yung sa panahon nandiyan kayo, makakilala pa ba kayo? Pero hindi, talagang tinawag po kayo ni Aba. Kayo talaga yung mga tupa na nawawala. At ngayon, kita niyo po, hindi niya inayaan tong araw na ito na hindi ipagkaloob sa ating alahayam. Yan po yung sinasabi ng ating pinuro, ng ating messenger, buhat sa ating alahayam. Yung unity, napaka-importante po. Napaka-importante po sa ating ng mga ganyang mga bagay. Marami po tayong pinagdadaanan. Alam naman po ninyo na dumaan tayo sa mga alam na nating gulo ng ating kalaban ni Taning. Yung mga nasagpas, may mga hindi magagandang mga salitain, issue, na kung ano ng mga pinagbabato,
May kanya-kanya interpretasyon. Pero sa kabila po ng yun, hindi po kayo nagpatangay sa gawa po ng kalaban. At ng panahon ng ating tabernacles, ng DOWA, naging bahagi din po kayo ng pinakamalaking celebration po na para sa ating alahayam. At pinakita niyo po yung mga bagay na ginawa po ninyo, ginawa natin ng mga panahon na yun, nagkaisa po tayo para maging matagumpay po ang gawain para sa ating alahayam. Una, nagpapasalamat tayo sa ating alahayam. Pangalawa sa inyo po mga kapatid. Kaya sana itong mga nangyayaring kaganapan ngayon sa panahon po natin after tayong panandali ang lisanin ng ating Bro Oitsi, higit na ang kanyang mga ibinilin, ang kanyang mga naging gawain po niya dito bilang isang mensahero, kung ito po ay magiging makatupad para tayo po ang binili na. Hello po, okay na po. Hello po. Okay. Okay na po, Kahan Mark. Tapos yun nga, mga kapatid. Okay, yun. May sumagot. Salamat po. Iyan niyo lang ko, baka nalalaglag po ako. Yun po, tapos yung binilin po sa atin ng Bro Oitsi na maging magkaisa. Yan po ang talagang yan po magiging sandata natin para magtagumpay po. Kagaya yung mga nakarang araw ng mga katuruan, hindi ka talaga pwedeng nag-iisa ka lang. Hindi talaga pwede. Kailangan magsama-sama tayo, magkaisa po tayo, at maging masunurin po bilang sa mga tupa. Gaya ng sinabi ng mga nakarang katuruan din na ang tinuro sa atin, yung ang ating King Yawashay at tayo naman yung mga tupa. Kung tayo po ang mga tupa, tayo po maging umasal na bilang masunuring tupa na tanging sumusunod sa kanyang nagpapastol. Ayun po, yung kagaya nga po ng mga tinuro sa atin, yung mga nakaraan, na tayo po isang maging mabuting tupa dahil tayo po ay sumusunod doon sa ating tagapagpastol. Siyempre, wala iba kasi sino ba ang ating tagapagpastol kundi ang ating nag-iisang hari ng mga hari, King Yawashay. At ang lagi kong tanong, kilala po ba natin ang ating King Yawashay? Dapat alam po natin ang sagot yan. Kilala ba talaga natin si King Yawashay? Ang ating Misaya? Yada. Tama, yun po ang tamang sagot nun. Talagang, yada, kilala natin. Dahil kapag hindi po natin siya nakilala, hindi po tayo tatawagin tupa dahil ang tupa po ang nakakakilala sa kanyang tagapagpastol. O kaya tingnan nyo, nagkaroon ng mga iba-iba interpretasyon. Pati ang nananahimik natin Bro Oitsi na pagkamalan ng si King Yawashay. Dapat hindi ganon. Dahil kilala natin ang ating messenger at kilala din natin ang ating Misaya. Diba? Ang ating King Yawashay. Diba? Nung panahon noon, kasama ng mga apostol, ng ibang mga followers, ang ating King Yawashay, kilala nila. Nakikita nila, nakasalamuhan nila. At naging saksi po sila noon. Kung paano ang ating King Yawashay bumuhay ng patay, nakapagpagaling, nakapagpatawad ng kasalanan. Ultimo, ang pagkain, pag tinaas niya, dumadami. Diba, nakita niyo po yung pagkakaiba. At ang pagkakaiba po ng ating King Yawashay sa ating messenger, hindi naging sa kanya ang kamatayan. Dahil pagkatapos niya
na mawala o mamatay. Pagkaraan ng 3 araw, nabuhay siyang muli at humarap sa kanyang mga followers at sa kanyang mga apostol. Nagpakita. Nakita niyo po pagkakaiba. Ang ating namang messenger, di ba? Ano ang pinigay sa kanyang task? Bilang isang messenger, mensahero. I-reveal niya yung kingdom, ibabalik niya yung priesthood, ibabalik ang tunay na pangalan ng ating alahayam sa na nakalimutan na ang ating King Yahweh at ang ating Abba Yahweh. Itatayo ang temple. Nakita niyo po? At nasaksihan naman natin yun sa panahon naman natin. Yun naman ang messenger. Kasi yun ang task na binigay po sa kanya. Nakita niyo po? Kaya ibig sabihin talagang tanging ang mga tupa lamang ang makakakilala sa ating King Yahweh at doon din sa messenger. Hindi natin pwedeng pag-isahin ang dalawang persona. Kaya yun po. At yung sa mga nangyari na yan, itong teaching ko pong ito, ang sinasabi ko po sa inyo, gusto ko lang maging balik-tanaw dahil napaka-importante po ng pagbabalik-tanaw natin dahil ang araw po ng new moon, yan pong mga alay na ginagawa natin yan, diyan po tayo pinapawalang sala sa ating mga kasalanan. Yan pong essence ng new moon. Ang buti ng ating alahayam, ng ating Abba Yahweh, dahil binigyan niya tayo ng new moon na isa-celebrate. Isang araw, sa isang buwan, magtitipon tayo, mag-aalay tayo, at tayo po'y kanyang patatawarin sa ating mga nagawang kasalanan sa loob ng isang buwan. Yung po ang pinakamahalaga doon. Ano man ang nagawa natin, kanyang ipagpapatawad. Ano man ang ating mga pagkukulang, pagmamalabis, kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Ngayong araw na ito, pinagpapatawad niya po. Inire-reset niya po tayo. At kung may matitira, doon natin ilalagay naman yun sa araw ng Dowa. Kaya ganun po kahalaga ang new moon, ang pagse-celebrate po na ito. At itong araw din na ito, yung pagpapasalamat sa isang buwan natin, na napagtagumpayan natin yung lahat ng mga nangyari. Pero dapat natin ipagpasalamat dahil hindi lang ang magandang nangyayari ang dapat natin ipagpasalamat. Ipagpasalamat natin ang lahat. Maganda man o pangit sa inyong paningin, ano man ang mga nangyari, ipagpasalamat natin sa ating alahayam. Dahil sa bawat araw ng mga nangyayari yan, meron po tayo natututunan. Diyan po tayo nagiging malakas. Diyan po tayo nagiging matatag, mga kapatid. At sana, ang lahat ng binili ng ating BOHC, nasa kanyang YouTube na po lahat yun, ay maging makatuparan sa panahon po natin. At tayo namang mga nandirito na iniwanan niya, nagtitiwala din siya sa atin. At nagtitiwala ang ating alahayam sa pagpili sa atin na magiging part po tayo ng lahat ng magaganap sa kanyang kingdom. Gaya ng mga nangyayari ngayon, baka may naguguluhan pa about naman dito sa pamana, bakit tayo pumapasok sa politika, bakit tayo ginaganon. Iba, gusto na lang, hindi, po-focus na lang kami sa sa katuruan, hindi na kami sasama sa ganyan. Mga mahal kong kapatid, sana maintindihan po natin yung sinasabi na ang huling araw sa prophecy ay tungkol sa mga bansa, tungkol sa mga kaharian, at tungkol sa mga hari at mga pinuno. Hindi po pwedeng kaya nga sabi nga natin, hindi tayo religion. Tama. Covenant keeper po tayo. Ibinigay po ang Torah sa atin. Bakit kailangan pa sabihin ng mga prophecy na magaganap? Alam natin na may 2 witnesses. Ang 2 witnesses ay related po sa saan? Sa gobyerno. Pamumuno po yan. At hindi po talaga natin pwedeng ialis ang sarili natin diyan sa
sa pag-relate natin dito sa mga gobyerno. Kasi bakit? Ang gobyerno po nila, yan po ay gawa. Nilikha na po o pinagharian na po ng kalaban. Tayo po ang magbabago niyan. Kailangan maupo po tayo dyan para ang mga righteous person po, righteous people po, ang maipalit po dyan. Hindi po natin mababago ang batas kapag hindi po tayo nakaupo dyan, mga kapatid. At hindi natin pwede talaga sabihin natin, hiwalay po tayo sa gobyerno, hiwalay tayo sa pamumuno nila. Hindi po. Sana maintindihan niyo po, pinatay po ang ating King Yahweh Shai. Hindi ng religion lang. Ang pinaka may power po doon, yung gobyerno na sumakop po. Diba? Sinakop po ng Greek yun eh. Ng Greece, diba? Opo. Kaya naintindihan sa sana natin, gobyerno po ang napapatay sa kanya. Although ng mga sinusulang po ng mga paraseyo, pero ang gobyerno po ang nag-decide. Diba? Oh. Related po lagi ang government. Nung sinakop din po ang ating di ba? Nung sinakop po yung temple, gobyerno po ang sumakop nun. Kaya mga kapatid, sana maunawaan po natin na hindi po tayo nagkakamali ng mga ginagawa. Ipagkatiwala po natin ang ating mga sarili doon sa inapoint sa ating punong kahan. Pagkatiwalaan po natin siya. Dahil ang pagtitiwala po natin sa Kanya, yung po ang pinakamataas na pananalig natin saan? Sa ating alahayam. Maniwala po tayo sa hindi po natin nakakausap ang ating alahayam. Pero meron siyang binibigyan na tanging siya lamang ang pwede niyang kausapin kahit nung panahon pa man po noon. Kahit nung panahon ni Moises, nung panahon na ganito, pumipili po siya. At hindi po niya talaga, ang number one lagi niyang pinipili dyan, yung kanyang pinuno. Yung pinuno na inilagay niya po. Hayaan natin pumasok sa ating punong kahaning wisdom na binibigay para mapagdagumpayan niya ang lahat nito. Magawa po natin ang lahat ng ito. At ang tayo namang gawain naman natin bilang masunuring tupa, ang sumunod po. Dahil hindi po tayo pwede magkamali. Dahil ang lahat na nagkakamali, ang lahat na may gumagawa ng mali, nagkakasala dito sa kingdom, naging matigas at ay kusang nilalabas po yan. Yan po naging dahilan kung bakit yung mga kanilang mga sikretong pagplano na mga ganito ang gagawin nila ay nabunyag. Dahil sinulat po sa Torah. Ang binulong mo sa dilim, pagsisigawan po sa liwanag. Kaya sana mga kapatid, huwag tayo magkaroon ng kahit anumang agam-agam, alinlangan sa mga pinatutupad dito po sa taas. Para mapatupad po sa kingdom. Bagkos tayo po maging dahilan upang ito po ay mapabilis. Maging bahagi po tayo nito. Dahil ang lahat po ng ginagawa natin dito sa kingdom ay para lamang po sa ating alahayan. Hindi po tayo nalilihis ng landas. Ito po talaga ang landas sa ating papatunguan. Ang makapasok po. Dahil ito po ang magiging dahilan. Ito po ang magiging susi para ang dalawang witnesses o yung 2 witnesses na sinasabi ay magising. Upang ito ay malaman na hindi po nila malalaman na nag-i-exist na tayo kung hindi po tayo papasok sa geopolitics po, mga kapatid. At hindi natin mailalagay ang batas ng ating alahayam sa batas ng gobyerno kung hindi po tayo ang magbabago, kung hindi po tayo papakinggan at kung hindi po tayo ang uupo. Kaya sana mga mahal namin kapatid, magkaisa-isa po tayo. Magkaisa-isa po tayo. Parang lahat ng ginagawa po ito ay maging matagumpay po, mga mahal kapatid. Ito po, ipe-play ko po yung ating nakakamiss na messenger. Bilang paalala uli lagi sa atin, sa lahat,
upang wag na maulit-ulit. Yeah, false reassurance. Number 4, hindi lahat ng tumatawag sa Mesaya ay maliligtas, kundi ang mga sumusunod lamang sa nais ng Ama. Simpleng tanong, sagutin sa inyong mga sarili. Layunin ba ng Ama ang ipinaglalaban nyo? O personal nyong layunin o ambisyon? Alin doon sa dalawa? Sa mga supporters ni Cora, Datan at Abiram, ano ang sinusuportahan nyo? Layunin ng Ama o layunin ng mga taong naghihikayat sa inyo ngayon? Alam nyo ba talaga kung ano ang layunin ng Ama at ng Mesaya? Kasi kiniklaim nyo na basta kami susunod sa Ama at sa Mesaya, yada, yada, yada. Akala nyo tama ng ginagawa nyo? Ano ang layunin ng Ama? Sige nga, tanong nyo dyan sa mga tagapagturo nyo. What is the big picture? Ibalik ko ang John chapter 10 verse 16. I have other sheep that are not of this sheep pen. I must bring them also. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Isang kawan, isang pastol. Huling salita at huling pangaral, itong ipaparating namin sa inyo mula sa OHC. After this, hindi na kami makikialam sa inyo. Wala na kayong maririnig mula sa amin tungkol sa inyo. We will completely forget you. That is the directive. Ito ang huling salita ng OHC para sa inyo. Katulad ni Moses, hindi po sariling ideya ng OHC ang mga advisory na inilalabas namin. Ang mga taong itinalaga ng OHC ay ginagampanan lamang nila ang mga papel na ginampanan ni Joshua, Aaron at mga priest noon. Kayo ang tanungin ng OHC. Anong papel ang nais ninyong gampanan? Mamili kayo, kawan ni Moses or kawan ni Cora, Datan at Abiram na nilamon ng lupa, tinupok ng apoy at binagsakan ng plague. Pili. Sa muli, para sa mga nais magpasakop sa covenant at sumama sa tunay na kawan, click nyo ang link na nasa description at sundan ang instruction. Yada. Yun lang. Alam niyo, sarap balik-balikan. Talaga na, hindi po tayo pwedeng magkamali. Hindi nila pwedeng sabihin, mga kapatid, na ang ating punong kahan ay iba na. Hindi po pwedeng ganun. Inilagay po yan ng ating alahayam. Pinagkatiwalaan po yan ng ating Bro HC. Inanuin po yan ng ating Bro HC. Ano man ang kanyang patutupad, yan po ay galing sa ating alahayam. Kaya sana mga mahal kong kapatid, magkaisa po tayo. Alam ko itong yung pinarinig ko sa inyo, pinarinig ko ay hindi po ito para sa inyo, kundi doon sa mga taong iba pang kapatiran natin na nagdadalawang isip pa. Pero ito binibigay ko sa inyo bilang paalala sa inyo po. Ngayon, na isa lang ang nais ng ating alahayam, ang nais ng ating messenger, magkaisa po tayo lahat. At patuloy na suportahan, ang advocacy po, ang nais ng alahayam, at kung ano man ang pinatutupad ng ating punong kahan dito sa kingdom ng ating King Yahweh. Maraming pong salamat mga kapatid ko. Pagpalain po kayo at ingatan ang buong ninyong pamilya, pati po kayo. Pagpalain kayo sa lahat ng aspeto na kailangan po ninyo. Tagalingin sa anumang karamdaman. At higit po sa lahat mga kapatid, kahabagan tayo ng ating alahayam sa mga mali nating nagagawa. At kahabagan niya rin po ang ating mga mahal sa buhay na wala pa sa kawan. Ibigay niya sa atin ang mga mahal natin sa buhay na makasama natin maglingkod dito sa kingdom ng ating alahayam. Na ang sinasamba ay banal na pangalang Aba Yahweh at King Yahweh. Mapagpalang araw po mga mahal kong kapatid. Be blessed. Shalom.
Yada. Yada. Salamat, Kahan Mark. Sige po mga kapatid, tayo po ay mag-blow ng shofar. Aba Yahawa, maraming salamat po Aba sa napakagandang mensahe na amin po narinig sa aming buting Kahan Mark. Maraming salamat din po Aba at kami po ay nagkasama-sama ngayon sa appointed Feast of New Moon na inyong pinagkaloob sa amin bilang kami po ay magkakapatid at nagkakaisang diwa sa loob ng Heavenly Kingdom. Kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyo sapagkat damang-dama po namin ang iyong pag-aaruga, ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Ang buong chapters po ng Hong Kong ay patuloy na maglilingkod ng tapat sa inyo. Patuloy po itong chapter na ito na susunod sa lahat ng iyong kautusan. Patuloy din po namin yayakapin ang iyong covenant at patuloy din po kami magpapasakop sa mga namumuno dito sa loob ng Heavenly Kingdom sa pangunguna po ng aming mahal na kahanaraba. Naman po namin ang aming pong pinuno ay kayo po ang humirang sapagkat kami po mga magkakapatid dito po sa loob ng Heavenly Kingdom ay handang magpasakop sa lahat ng iyong pinag-uutos. Patuloy niyo pong palakasin ang bawat isa sa amin upang kami po ay magtagumpay sa lahat ng aming kampanin at gawain sa loob ng Heavenly Kingdom. Nagpapasalamat po kami, Aba, sapagkat kami po ay inyong tinawag at pinili. At hanggang sa ngayon, kami po ay dumadaan po sa purification stage. Pero po kami ay nagiging lalong matibay sapagkat kami po ay nagpapasakop. Kami po ay sumusunod sa lahat ng iyong kalooban at kautusan. Aba, ang lahat po ng officers ng Hong Kong chapters, 10 ng mga kapatid, ang mga kawan na inyong pinili, patuloy niyo po silang gabayan upang sa gayon, Aba, ay manatili ang katahimikan, ang pagmamahalan, at ang pagkakaisa sa iisang layunin na kung saan, Aba, kayo lamang po na aming alahayam ang aming susundin at pupurihin. Panatilihin mo po, Aba, ang kaayusan sa buong chapters ng OHC. Ang Hong Kong chapters, Aba, ay napakarami na pong pinagdaanan. Subalit, sila po ay nanindigan at pinanghawakan po nila ang covenant. Kaya po hanggang sa ngayon, sila po ay nagkakaisa. Maraming salamat po, Aba. Tunay nga po kayo ang alahayam na makapangyarihan sa lahat. Wala po kami magagawa, Aba, kung kami po ay hindi isa sa inyong layunin. Salamat po. At sa paghihiwalay po namin pansamantalan aming mga kapatid,
ay baon po namin ang iyong pagpapala, ang iyong pag-aaruga, ang iyong pagmamahal, Ama. Pinupuri, sinasamba, at nilulhati po namin, Aba, ang iyong banal na Panginoon. Sa tanging pangalan ng aming Haring Yahawasyay, Kalalwaya Alahayam, Yada. I'm so glad you've touched my heart and my soul and made my life much love. I'm singing and praising in your holy name. I praise you with all my life and my all. For you alone I pray, trembling of the power of your sacred name. Bring to my soul now Yahweh the power and your glory. For you alone are my life, my Savior, my love, and my Alahayam. All I give you is my praise and my song. For you alone I sing, while waiting for you, Yahweh, shine my King. Fearless night to rise of the morning sun, your words are engraved for me, and feel the joy in your glorious existence. What the easy people singing, laying guitars to the trees, Praising songs for Abba Yahweh. and bless thanksgiving for salvation from sin. And they all be together. Shouting victory for me. Shouting victory for the peace. Sound of Shofar, floating spirits your way. Bow down all nations to Yahushua our King. Bring to my soul now Yahweh the power and your glory. For you alone are my life, my Savior, my love, and my Alahayam. I'm so glad you've touched my heart and my soul and made my life much love. I'm singing and praising in your holy name. I praise you with all my life and my all. For you alone I pray, trembling of the power of your sacred name. All I give you is my praise and my song. For you alone I sing, while waiting for you, Yahweh, shine my King. Fearless night to rise of the morning sun, your words are engraved for me. Bow down all nations to Yahushua our King. I am glad that you dwell in my heart, teardrops in my eyes. For you, my King. Puso sa'yo ay nagpapasalamat. Pangako mo ikaw ay laging tapat. Kahit ako ay di karapat-dapat, ako'y nilingan.
Walang kakayanan ang puso kong ito na tumbasan ng mga kabutihan mo. Walang ibang sa'yo ay maiaalay kundi aking buhay. O alayan sa'yo'y nagpapasalamat. Sa buhay ko ay labis ang kasiyahan, nasumpungan kita o alahayang mga naranasan kong kabigatian, napalitan na ng kagalakan. Sa'yo ang puso ko ay umaawit, sa pagpupuri ay ligaya ang hatid. Sasambahin kita at pasasalamatan ng walang patid. Ako'y naririto at nagsusumamo, sana'y dinggin mo ang panalangin ko, na huwag muli akong lumayo sa'yo itong buhay ko. Walang kakayanan ang puso kong ito na tumbasan ng mga kabutihan mo. Walang ibang sa'yo ay maiaalay kundi aking buhay. O alayan sa'yo'y nagpapasalamat. Sa buhay ko ay labis ang kasiyahan, nasumpungan kita o alayan mga naranasan kong kabigatian, napalitan na ng kagalakan. Sa'yo ang puso ko ay umaawit, sa pagpupuri ay ligaya ang hatid. Sasambahin kita at pasasalamatan ng walang patid. Puso sa'yo ay nagpapasalamat, pangako mo ikaw ay laging tapat. Kahit ako ay di karapat-dapat, ako'y nilingan. Walang kakayanan ang puso kong ito na tumbasan ang mga kabutihan mo. Walang ibang sa'yo ay maiaalay kundi aking buhay. O alayan sa'yo'y nagpapasalamat. O alayan sa'yo'y nagpapasalamat. O alayan sa'yo'y nagpapasalamat. Hawaw pupurihin ka, halalwayan. Awitan ka ng pagsamba, halalwayan. Parangalan at katilayin ka, halalwayan. Malahayang minamahal kita. Kung sarap lumawit at magpuri sa piling mo, galak sa puso kay saya sa presensya mo. Sa tunog ng gitara at iba't ibang instrumento, sa papuring dalisay itaas sa pangalan mo. Tayo'y umawit ng halalwayan, habayaw at pupurihin ka, halalwayan.
piling mo. May galak sa puso, kay saya sa presensya mo. Sa tunog ng gitara at iba't ibang instrumento, sa papuring dali sa itaas ang pangalan mo. O kay sarap kumawit at magpuri sa piling mo. May galak sa puso, kay saya sa presensya mo. Sa tunog ng gitara at iba't ibang instrumento, sa papuring dali sa itaas ang pangalan mo. Tayo yung awit na Halalaya, abaya hawa pupurihin ka. Halalaya, awitan ka ng pagsamba. Halalaya, parang malanat takilain ka. Halalaya, halayang minamahal kita. Halalaya, abaya hawa pupurihin ka. Halalaya, awitan ka ng pagsamba. Halalaya, parang malanat takilain ka. Halalaya, halayang minamahal kita. Yada. Bye-bye muna hanggang sa muli. Tayo ay uuwi at muling babalik. Ang kapayapaan ay ating taglayin mula sa mahal nating alayam. Bye-bye muna hanggang sa muli. Tayo ay uuwi at muling babalik. Ang kapayapaan ay ating taklayin mula sa mahal nating alayam. Shalom, shalom, pagpalain ka kapatid, hanggang sa muli nating magkikita. Yaka, yaka, shalom, shalom, pagpalain ka kapatid, ang puso ko'y puno ng kagalakan. Yaka, yaka, shalom, shalom, pagpalain ka kapatid, hanggang sa muli nating magkikita. Yaka, yaka, shalom, shalom, pagpalain ka kapatid, ang puso ko'y tigip ng kagalakan. Yaka, yaka, bye-bye muna hanggang sa muli. Tayo ay uuwi at muling babalik. Ang kapayapaan ay ating tanggalin mula sa mahal nating alayam.
Happy New Moon. Happy New Moon, mga kapatid. Salamat. Happy New Moon po, mga kahan namin. Salamat po. Salamat mga kapatid. Salamat Kahan Jun, Kahan Mark. Salamat po, Kahan Jun, Kahan Mark. Salamat po, mga kapatid. Maraming salamat po. Okay. Albayang Lahayam. Yada. Po, Kahan Mark.